Amen. Praise the Lord. At tayo po mga kapatid ay dadaon na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At tayo pong lahat ay tumayo, inaanyayahan. Tumayo po tayong lahat at magbigay galang sa salita ng Diyos na dadalhin po na ating beloved co-preacher, Brother Mar Pacton. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless you sa ating beloved preacher, Brother Lito Lumagi. Purihin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sa pagkakataon po ito, tayong lahat ay magkaisa po na manalangin. Hilingin natin minsan pa tayo po ay samahan, gabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Taas po natin ang ating makamay. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Opo dakilang mapagpala, makapangyarihan namin Diyos, sa aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ang aming pasasalamat o Diyos sa araw na ito ay pinapaabot namin ang pinakamataas na pagpupuri sa iyong makapangyarihang pangalan sa bawat bahagi ng aming panambahan na kami sinamahan mo mula sa mga awitin, aming pagpupuri, mga patutuo, mga awitin ng mga beloved choir sa mga anak mo nagbigay at nagkaloob ng buong katapatan. At higit sa lahat sa iyong matamis sa presensya na ipinadama sa amin pong lahat. Narito kami sa pinakamalagang bahagi. Ang pakikinig po namin ng mga banal mo salita bagong lahat. Narito kami, mahal na Panginoon. Buong pagpapakumbaba, sumasamo, kahabagan mo kami at patawarin sa pangunang panalangin ng aming beloved honorable pastor, Evangelist Wildestrad Almeda. Laki pa ng kapangyarihan, pag-ibig at pananampalataya, ang mga banal mo salita sa mga sandaling ito. Sama-sama namin pinapalaya, sinasaway namin ang lahat ng mga pag-alinlangan, lahat ng hadlang, anumang gawa ng kaaway, cast out, cast out from us, in the mighty name of Jesus. And everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Minamahal, sa pagkakataon pong ito ay nagpapaabot ako ng pinakamataas po na pagpupuri, pinakamataas po na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. At minamahal, tayo rin po ay nagpapaabot ating pagbati po, pagrespeto, dobling paggalang sa ating beloved honorable pastor, Evangelist Wildestrad Almeda, the end-time prophet of God, and also we greet po with love and respect the beloved Almeda children and family, and always cherish and treasure the blessed life and teachings of our dearly beloved honorable assistant pastor, Lina C. Almeda. Sa lahat po ng mga beloved brethren, mga minamahal, beloved choir members, co-workers, and co-preachers, sa mga beloved visitors, and webcast viewers po, mga minamahal throughout Luzon, Visayas, at Mindanao, maging sa iba't ibang panig po ng ibang bansa. Blessed Sunday para po sa lahat ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Amen? Lahat po ng mga nagagalak sa ating mahal na Panginoon, sumigaw ng malakas na praise the Lord. Praise the Lord. Maminamahal, napakabuti po ng ating dakilang Diyos. At tayo maminamahal ay narito sa araw na ito, puspos ng kagalakan. Ang ating mga puso, mga minamahal, tayo po ay nagagalak at nagpapasalamat ng totoo sa ating mahal na Panginoon dahil meron po tayong malayang pagsamba sa ating mabait na Diyos. Amen? Praise the Lord. Maminamahal, tayo po ay pinagtipon-tipon ng ating mahal na Panginoon sa lugar na ito na malaya po nating napasasalamatan at napapupurihan ng ating mahal na Panginoon. Ating pong basahin ang ating mga Bible, kindly po sa Jeremiah 17 verse 7. Maminamahal, basahin natin. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat niyang Jeremias, kabanatang 17, ang talata ay 7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Amen. Purihin ang ating mabait na Diyos. Praise the Lord. Maminamahal, salamat po sa pagkabasa ng Word of God na salita ng mahal na Panginoon. Ang ating paksa ngayong araw na ito, hope of all believers. Maminamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. Pag-asa ng lahat po ng mga mananampalataya, mga minamahal. Praise the Lord. So, ang sabi po, mga minamahal, ng Jeremiah 17 verse 7, sabi po ng salita ng mahal na Panginoon, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang ating mahal na Panginoon. Blessed is the man that trusted in the Lord and whose hope the Lord is. So pag sinabing pag-asa, mga minamahal, ito po yung mga bagay na inaasahan po natin na magaganap sa positibong paraan. Kaya nga, pag-asa, may magandang bagay na mangyayari. Habang hinihintay natin, mga minamahal, na mangyari ito at maganap, hindi po tayo pinanghihinaan ng loob dahil meron tayong pag-asa.
Mapalad ang tao, sabi ng banal na kasulatan, na tumitiwala sa mahal na Panginoon at ang pag-asa ay ang ating mahal na Panginoon. Nabubuhay tayo sa mundo, mga minamahal, na kung saan maraming tao ang nag-aalinlangan, maraming tao ang nawawala ng pag-asa. Kaya nga, paulit-ulit na sinasabi ng salita ng mahal na Panginoon, put our trust in the Lord. Magtiwala lamang tayo sa ating dakilang Diyos. Magtiwala tayo sa magagawa ng mahal na Panginoon sa buhay natin. At kapag punong-puno ng pag-asa ang buhay natin, mga minamahal, kahit saan ka dalhin ng kahirapan, ng pagsubok, ng problema, hinding-hindi ka, mga minamahal, mawawala sa mahal na Panginoon. Hinding-hindi ka panghihinaan ng loob sapagkat alam mo, lahat ng pagsubok ay may katapusan. Lahat ng kahirapan ay may wakas at sa dulo noon, naroon ang pagpapala at tagumpay na ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Ano ang kalagayan natin? Ang sabi ng Bible, bago natin makilala ang ating mahal na Panginoon, tayo ay mga taong wala ng pag-asa. Sabi ng Efeso 2, talatang 12, mga minamahal. Dito po sa Efeso, Kabanata 2, ang talata po ay 12, na kayo, ng panahon yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Amen. Ito yung mga minamahal yung mapanganib pagka ang tao po ay walang Diyos. Walang kinikilalang Diyos sa buhay niya, mga minamahal. Ang sabi ng Ephesians 2 verse 12, mga minamahal, that at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ang tao, mga minamahal, pagka mayroon siyang pag-asa, mayroon siyang kinikilalang Diyos. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Pag ang tao, mga minamahal, ang sabi ng Bible na walang kinikilalang Diyos, wala rin pag-asa sa buhay niya, mga minamahal. Kaya nga, nung panahong hiwalay tayo sa mahal na Panginoon, we are separated from God, mga minamahal, from the commonwealth of Israel and His covenant. Yung covenant ng Diyos sa Israel ay everlasting promise. Kaya nga ang Israel, mapapansin natin, marami na pong bansa na nagtatangka na gibain ang Israel, na labanan ng Israel, ngunit hindi sila nagtatagumpay. Hindi lang dahil ang Israel ay pinili na bayan ng Diyos, kundi ang Israel ay sinasamahan ng Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So nasa kanila ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sinusubaybayan sila at binabantayan sila ng ating mahal na Panginoon. Kaya ito rin ang nangyayari sa buhay ng mga sumampalataya sa ating dakilang Diyos. Kapag ka may kahirapan, mga minamahal, may mga pagsubok, in the midst of trying time ng buhay natin, lagi natin, mga minamahal, naririnig, ipinapangaral at tinuturo ng ating beloved parents in the Lord, ating beloved honorable pastor, magtiwala tayo sa mahal na Panginoon. At kailanman, hindi tayo bibiguin ng ating dakilang Diyos na buhay. Na tayo dati, hiwalay tayo sa tipan ng mahal na Panginoon. Nang hindi pa natin nakilala ang ating mahal na Panginoon. Ngunit ng ating paglingkuran, ng ating dakilang Diyos, na puno ng pagpapala ang buhay natin, mga minamahal. Punong-puno ng pag-asa ang buhay natin. Everybody shout, praise the Lord. Minamahal. Nagsimula ang maraming mga outreaches sa mga pioneering na mga panahon. Walang maayos sa chapel, mga minamahal. Walang mga gamit sa church. Lahat, mga minamahal, living by faith. But as we continue steadfastly serving the Lord, habang tayo nagpapatuloy, nagpapakainit ka sa mahal na Panginoon, nakikinig ang Diyos ng ating mga panalangin. Nagligtas ng mga kaluluwa ang ating mahal na Panginoon, at mula sa kahirapan ang mga mananampalataya,
unti-unting pinasagana at pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Nang pinagpala ng mga Kristiyano, kasabay na pinagpala ang church. Mga minamahal, mga kapatiran, natutong magtapat, magbigay. Hindi lang tithes and offering. Yung ibang mga beloved brethren, may mga special offering po sila. Mga minamahal, natutugunan lahat ng pangangailangan sa church, sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Dahil napuno ng kagalakan ng ating puso. Na dati-rati wala na tayong pag-asa. Ngunit ngayon, ang isinisigaw natin, lahat tayo pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Pumalakpak tayo ng isang matunog, malakas sa palakpak. Lahat ng mga pinagpala ng ating mabait na Diyos. Sumigaw ng malakas na praise the Lord. Kaya mga minamahal, ngayon meron na tayong bahay-sambahan. Napakainit ng panahon, ngunit meron tayong nasisilungan, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na napupuno ng pag-asa ang buhay nila, marunong din silang maghintay. Amen? At habang hindi pa dumarating yung hinihintay mo dahil may inaasahan ka, punong-puno ka ng pag-asa, mga minamahal, that one day, yung bagay na inaasahan mo, yung pag-asa na yon, mga minamahal, darating at darating yon. Sapagat pangako ng ating dakilang Diyos. Ang kwento sa Biblia, isang mga minamahal, sa panahon sa Old Testament, si Joseph, ang sabi ng Bible, mga minamahal, siya'y pinagpala, pinili siya ng ating mahal na Panginoon. Out of 12 children ni Jacob, mga minamahal, si Joseph ang chosen. Pinaka-apple of the eye ni Jacob, si Joseph. Kaya yung mga kapatid niya, nainggit po sa kanya. Ang ginawa sa kanya ay ibinenta siya, ipinagbili po siya, mga minamahal. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, dahil sumasa kanya ang ating mahal na Panginoon, he became a prosperous man. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Kaya pag nasa kahirapan ka, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kapag binabato ka ng maraming mga persecution, huwag mong gagantihan ng masama yung masama na ginawa sa'yo. Tumayo ka at alalahanin mo, meron kang Diyos na nag-iingat sa iyo. Gawin mo lang ng mabuti, ng tama ang lahat ng bagay, sapagat sa bawat takbang na gagawin natin kapag sumasayo ang mahal na Panginoon, pagkasama mo ang mahal na Panginoon, hinding-hindi ka pababayaan ng ating mabait na Diyos. Nung siya ibinenta ng mga Midianites, ng mga merchandiser, dinala po siya sa Egypt at naging slave siya. But still, the Lord was with Joseph. Sabi ng Genesis 39, verse 2 and 3. Mami na mahal. Ito po ang sinasabi. Sa aklat ng Henesis, ang kabanata ay 39 at ang talata ay 2 at 3. At ang Panginoon ay sumakay kay Jose at naging lalaking mapalad. At siya'y nasa bahay ng kaniyang Panginoong taga-Ehipto. 3. At nakita ng kaniyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya. At ang lahat ng kaniyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Nararamdaman po ba natin ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin, mga minamahal? Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Kasi nakikita ng mahal na Panginoon yung dedication ng bawat isa. Pag nakita ng mahal na Panginoon yung faithfulness ng mga totoong umiibig sa mahal na Panginoon, sabi ng verse 2 and 3 sa chapter 39, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man. And he was in the house of his master, the Egyptian, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Ang sabi ng Bible, nakita ni Potiphar na lahat ng ginagawa ni Jose ay pinagpapala ng mahal na Panginoon. Amen. Si Joseph ay isang slave. Dahil pinagpala ng Diyos ang lahat ng ginagawa ni Jose, mga minamahal,
si Joseph sa pamamagitan ng isang temptation. Ngunit hindi po nagpadala si Jose sa temptation. Tinakbuhan niya ang tukso na yon, at ang ginawa sa kanya, siya po ay ipinabilanggo. Ikinulong siya. Alam niyo po, pag gumagawa ka ng tama at mabuti, isang bagay ang gagawin ng Diyos. Dumating man sa iyo ang mabigat na problema, mabigat na pagsubok, hindi ka iiwan at pababayaan ng mahal na Panginoon. Dahil nangyari sa buhay ni Joseph, habang nasa bilangguan siya, doon ginawa ng mahal na Panginoon ng kanyang magandang plano kay Jose. Nagkaroon siya ng 2 kasamang bilanggo doon, minamahal. At parehong na-interpret ni Joseph ang panaginip nila, mga minamahal. At one day, yung palang pagka-interpret ni Joseph sa panaginip na yon, ang magiging dahilan para siya'y lubos-lubos na pagpalain ng ating mabait na Diyos. Nagkaroon ng panaginip ang Haring Paraon na kahit sino sa kanyang nasasakupan, maging ang mga matatalino niyang mga servant, ay hindi maipapaliwanag. Tanging si Joseph ang nakapag-interpret. Sapagkat ang sabi ni Joseph, the interpretation comes from the Lord. Minsan may mga bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi natin maintindihan sa simula. Bakit may mabigat na trials? Bakit dumating yung pagsubok na yon, mga minamahal? Ikaw naman ay matapat sa Diyos. Dumadalo ka naman sa gawain ng mahal na Panginoon. Nagbibigay ka naman ng tithes and offering. Pero bakit nangyari yon? Ang hindi natin alam, may magandang bagay na gagawin ng Diyos. Amen? Amen? Huwag ka lamang, mga minamahal, susuko, sapagkat yung pag-asa, mga minamahal, mangyayari lamang katugunan ng lahat ng bagay na inaasahan natin kapag hindi ka hihinto sa paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka hihinto sa paggawa mo ng bagay na nakalulugod sa harap ng mahal na Panginoon. Noong nasa kulungan, si Joseph, he never questioned God. Nagalak lang siya sa lahat ng nangyayari sa buhay niya. Wala siyang kamag-anak doon, wala siyang kakilala doon, mga minamahal. Stranger siya sa Egypt. But one day, mga minamahal, as the Lord, our loving God, set His plan for Joseph, ipinatawag siya sa kaharian ni Haring Paraon. At ang bagay na ipinaliwanag ni Joseph, ang sabi ng Bible, mangyayari sa bayan ng Egypt ang 7 years of famine and 7 years of prosperity. Unang mangyayari ang 7 years of prosperity. Magiging masagana sa 7 taon. At pagkatapos sa kasaganaan, ang 7 years of famine. Ang sabi ng hari, ano ang gagawin sa panahon ng kasaganaan? Lahat ng bagay sinabi ni Joseph, lahat ng inani, lahat ng resources, ipunin, iimbak ito, sabi ni Joseph, sapagkat sa pagkatapos ng 7 taong kasaganaan, ang 7 taon ng kagutom. At pagdating ng 7 years, maminamahal na kagutom, natapos na po yung 7 years of prosperity. Lahat ng mga tao sa iba't ibang mga lugar, sa iba't ibang mga bayan, mga minamahal, wala silang mapagkunan ng pagkain, tanging naroon sa Egypt. And that time, it is about more than 17 years na po ang lumipas. Yung ibinenta, yung naging slave, naging prisoner, siya na ngayon ay governor in Egypt. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Kaya nakita ni Joseph, mga minamahal, yung mga kapatid niya, paparating doon sa lugar na kung saan pinangungunahan ni Joseph ang pagpapatakbo ng lahat ng economy ng Egypt ng panahon na yan, na meron sa Egypt. Nakita niya ang paghihirap ng kanyang mga kapatid.
Kaya sabi ng Bible, habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, mamamangha ka sa bagay na gagawin ng mahal na Panginoon pagkatapos ng kahirapan sa buhay mo. Pagkatapos ng lahat ng mga pagluha mo, pag-iyak mo, mga minamahal, papalitan ng mahal na Panginoon ng kagalakan yan. Papawiin ng mahal na Panginoon ng lumbay, ang lungkot sa puso mo. Huwag ka lamang huminto. Manatili ang pag-asa sa puso mo. Manatili kang magtiwala at manalig sa magagawa ng Diyos sa buhay mo. Napakarami mga kapatiran. Bakit meron silang success sa buhay nila ngayon? Sapagkat nagsimula muna sila na may trials. May suffering po muna. Ngunit nanatili sila. Pinanghawakan nila ang pangako ng mahal na Panginoon. Ang pag-asa na isang araw matatapos ang kahirapan at tunay nga ang pagpapala ng mahal na Diyos ay dumating. Ano po? Basahin natin ang Genesis 45 verse 3 hanggang verse 8 kung paano si Joseph sa panahong ito ay nagpakilala sa kanyang mga kapatid na hindi siya ang nagdala o hindi sila ang nagdala sa kanya doon sa Egypt, ngunit mismo ang dakila at makapangyarihang Diyos para magligtas ng buhay. Basahin natin ang talata pong ito. Dito po sa Genesis, Kabanata 45, ang mga talata po ay 3 hanggang sa 8. Dito po tayo sa 3. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" At ang kanyang mga kapatid ay hindi mga kasagot sa kanya sapagkat sila'y nagugulmihanan sa kanyang harap. At sinabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, "Lumapit kayo sa akin, isinasama ko sa inyo." At sila'y lumapit at kanyang sinabi, "Ako'y si Jose na inyong kapatid na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili na inyo akong ipinagbili rito, sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mag-adya ng buhay. Sapagkat may 2 taon na nang ang kagutom ay nasa lupain, at may 5 taon pang hindi makakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang papanatilihin kayong pinakalahi sa lupa. Amen. At upang iligtas kayong buhay sa pamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos, at Kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto." Amen. Palakpakan nating lahat ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Everybody shout, "Amen." Minamahal, napakaganda po ng istorya ng buhay ni Joseph sa Bible. Minamahal. Imbis na vengeance ang isinukli niya sa lahat ng ginawang masama sa kanya, forgiveness. Amen. Hindi siya nagtanim ng anumang galit. Kaya nga, nung nagpakilala si Joseph, halos hindi malaman ng mga kapatid niya kung anong gagawin nila. Dahil hindi nila naisip na yung kapatid nila si Joseph ay buhay pa for many years. Halos nawala na sa isip nila si Joseph. But one day, meron palang tatayo sa harapan nila na magliligtas sa kanila sa panahon ng kagutom. Kagad sabi ni Joseph, "Buhay pa ba yung aking ama? Si Jacob?" Minamahal. Alam niyo po, pag ang puso natin ay napupuno ng pagmamahal, ng pag-ibig, na nanggagaling sa mahal na Panginoon, hindi mo iniisip yung mga bagay na negative, yung mga bagay na criticism, kasi napupuno din ang isip mo ng magaganda at malilinis na bagay. Pag ang umiiral sa damdamin mo ay pagmamahal at pag-ibig na galing sa mahal na Panginoon. Pero pag natanggal po yung pag-ibig at pagmamahal na galing sa Diyos, dudumihan ng dyablo ang pag-iisip mo. Kaya nga, lahat, makikita mo yung mga bagay na ginagawa ng sanlibutan, yung pagkutya, yung panlalait, yung masasamang mga pag-iisip, yun ay gawain ng mga taong walang Espiritu ng Diyos. Pero pag may Espiritu ka ng mahal na Panginoon, minamahal, iiyak ka. Kahit minsan ginagawan ka na ng masama, iyak mo lang sa mahal na Panginoon. Magsumamo ka lang sa mahal na Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, He will always fight for us.
Lagi kang ipagtatanggol ng mahal na Panginoon. Lagi kang mga minamahal na riyan lang ang mahal na Panginoon. Kapag ikaw ay tapat sa Kanya, totoo ang pagmamahal mo at pag-ibig mo sa mahal na Panginoon. Kaya nga, nung nagpapakilala na si Joseph, ang sabi niya, hindi kayo ang nagdala sa akin sa lugar na ito, kundi mismo ang makapangyarihang Diyos. Amen? Hindi tayo ang nagdala sa ating sarili sa lugar na ito, kundi ang ating mahal na Panginoong Diyos. Dahil kapag ikaw ay chosen, pinili ka ng mahal na Panginoon, yung mga trials na yan, binabayo ka ng mga persecution, ng mga kahirapan, magiging pundasyon lang ng iyong pananampalataya upang lalo kang tumatag, tumibay sa paglilingkod mo sa ating mabait na Diyos. Kaya nga, sabi ng Bible, maminamahal, kapag napuno ng pag-asa ang buhay natin, sabi ng Romans 15 verse 13, praise the Lord. Amen. Ito po sinasabi sa mga taga-Roma, ang kabanata 15 at ang talata ay 13. Puspusin nga kayo ng Diyos ng pag-asa ng buong kagalakan at Amen. kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo managana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Palakpakan nating lahat ang ating mabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. So pag ang buhay pala natin, sabi ng talatang ito na ating nabasa, now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Na puspusin ng Diyos ng buong kagalakan ng ating mga puso. Amen? Amen? Napupuno po ba ng kagalakan ng puso ng mga pinagpalang mga anak ng Diyos? Sumigaw tayo ng malakas na praise the Lord. Maminamahal. Always do good at all times. Yan ang makita natin na naging sikreto ng maraming mga Kristiyano mananampalataya. Sa lahat ng aspeto ng buhay nila, pinakamatimbang lagi ang gumawa ng mabuti at kaaya-aya sa harap ng mahal na Panginoon. No matter what comes our way, kahit anong mangyari sa paligid natin, kahit anong sitwasyon, gumawa lang tayo ng tama at mabuti. Kung paano si Joseph, sabi ng Bible, mga minamahal, pinagpala siya ng ating mahal na Panginoon. Dahil dinala siya ng ating mahal na Panginoon, pinarangalan siya sa kanyang katapatan, sa kanyang buong buhay, nakita niya ang pagkilos ng kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Tayo ng mga believers, tayo ng mga naglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng ating beloved honorable pastor, meron tayong pinakadakilang pag-asa. Ang pag-asa na meron sa sanlibutan ito ay pansamantala lamang. Pero ang pinakadakilang pag-asa natin ay pagdating ng araw na tayo makapiling ng Diyos doon sa langit at buhay na walang hanggan. We are strangers in this world. Estanghero lamang po tayo. Manlalakbay lamang po tayo. Kaya nga, kung anong pwedeng magawa mo sa church, gawin mo na. I-invest mo ang oras mo, ang panahon mo, ang buhay mo. Kung kasama dito ang resources, mas mainam na bagay. Yung mga blessing na ibinibigay ng mahal na Panginoon, i-invest mo sa church, sa gawain ng mahal na Panginoon. Dahil strangers ka lang. Strangers lang tayo. Meron tayong totoong buhay. Buhay na darating sa piling ng mahal na Panginoon. At madadala lamang natin ay ang mga bagay na nagawa natin habang tayo nabubuhay pa. Kung paano mo pinaglingkuran ng tapat ang mahal na Panginoon. Ano ang ginawa mo sa ministry? Anong ginawa mo sa talent na bigay ng mahal na Panginoon para sa iyo? Ano ang ginawa mo ng mga panahong ikaw ay malakas pa? Ano ang mga bagay na iginugol mo para sa mahal na Panginoon kung nagsumikap ka? Buong lakas, buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Katulad ng laging ipinapangaral at tinuturo ng ating beloved parents in the Lord, ng ating mahal na pastor. Love the Lord with all our hearts, our mind, our soul, our strength. Ibigin lagi natin ang mahal na Panginoon without any reservation, mga minamahal. Mahalin natin ang ating dakilang Diyos ng higit sa pagmamahal sa ating sarili. Mga minamahal,
ang pagmamahal sa Diyos. Napakahalaga. Sapagkat ang ating pag-asa, sabi ng Bible, sa last verse, Titus 2 verse 3, mga minamahal. Ito po ang sinasabi sa aklat kay Tito, Kabanatang 2 at ang talata ay 13. Nahintayin niya ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Amen. Palakpakan natin lahat ang ating mabait na Diyos. The blessed hope, banal at mapalad na pag-asa, sabi ng Bible, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Ang araw at panahon ay mabilis na tumatakbo. Nagtutumulin ito, mga minamahal. Kaya habang tayo ay merong pagkakataon, lagi mga minamahal, gumawa tayo ng gumawa para sa mahal na Panginoon. Because when the Lord comes, kapag darating na muli ang mahal na Panginoon, yung mga nagbantay, yung mga tapat na naglingkod sa Diyos, nabuhay sa kabanalan, nabuhay na may takot sa mahal na Panginoon, takot na gumawa ng kasalanan, nabubuhay sila, mga minamahal, dahil nais nilang makapiling ang mahal na Panginoon doon sa langit at buhay na walang hanggan. Ira-rapture ng mahal na Panginoon. The rapture of the church. And we as believer waiting for that coming of our loving God. Ira-rapture ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya. Dadagiting buhay ng mahal na Panginoon, mga minamahal, upang makapiling ng ating dakilang Diyos doon sa langit na wala ng lugar doon. Ang problema, wala ng kalungkutan, wala ng kahirapan, wala ng pagtitiis, wala ng mga minamahal ang bagay na narito nangyayari sa mundong ito. Ito'y mapaparam at matatapos na. Kaya yun ang totoong buhay natin. It is our blessed hope na lahat ng ginawa natin sa mahal na Panginoon, ngingiti ka sa kagalakan. Hindi matatapos na kaligayahan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Na hindi masasayang ang bawat oras, araw na may ginawa ka para sa mahal na Panginoon. Amen? Nagtiis ka sa init ng araw, minsan may alikabok pa. Praise the Lord! Amen? Amen? Pag panahon naman ng bagyo, umuulan, nababasa ka, mga minamahal, minsan sa lugar, may baha din. Nagtitiis ka. Dumadalo ka pa rin sa gawain ng mahal na Panginoon. Pinag-uusig ka na. Kung ano na sinasabi sa iyo, still, hawak mo pa rin ay Biblia. Nananalangin ka pa rin, nakataas pa rin na kamay mo. Hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa Diyos. Laging matamis sa presensya ng mahal na Panginoon. Where there is joy in the Lord, mga minamahal, in the presence of our loving God, there is fullness of joy. Napupuno ang ating kagalakan, katuwaan, kapag damang-dama po natin, sumasa atin ng presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin lahat ang ating mabait na Diyos. Napakabuti po ng mahal na Panginoon. This place is a place of worship. Dito natin kinakatagup po ang presensya ng mahal na Panginoon. Kapag nangihina ka, dito ka palalakasin ng mahal na Diyos. Kapag meron kang mabigat na problema, dito mo ilapit sa mahal na Panginoon. Lahat ng kabalisahan mo, lahat ng daladalahin mo, at dito lulutasin ng mahal na Panginoon. Diyan ka totoong pagpapalain, diringgin ang panalangin mo. Awitan natin ang ating mabait na Diyos. Napakabait na mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 O minamahal, ang presensya ng mahal na Panginoon, lagi nating kinauuhawan ito. Dahil dito nagmumula ang ating kalakasan. Dito nagmumula sa buhay natin na hindi tayo nawawala ng pag-asa. Dahil sinasamahan tayo ng mahal na Panginoon. Hindi tayo, mga minamahal, pinapabayaan ng ating mabait na Diyos.
Hallelujah.